Walang sawang saya ngayong Martes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya na imbaga. Nga bigat ka na kayo amin. Kakailian, kakabagyan, kakasinsin, kakaaminen. Kakasawa. Uy, wala pa yun sa akin. Yes, good morning nga sa ating lahat. Mga kaibigan, ako Martes na ilang araw na lang. May laman na ang bangko mo. Ako, sana na lang mabilis ang araw ngayon. Real, sana nga. Actually, parang mabilis siya ngayon. No, last week siya mabilis Pero pag alam ng panahon na walang-wala ka na, binabagalan niya. Minsan sutil din to Ewan ko din. Sutil din, paminsan-minsan. Pero kahit ganun pa man, mga ka-MB, dapat piliin pa rin natin. Let's choose still to be happy and let's still choose to go about our daily lives and routines with a smile on our faces because we believe that when you smile alone, matakot ka na. Well, Do you smile alone? Yeah. Especially pag mag-isa ko, meron yung time na may maiisip lang akong joke. Mga naalala. Naalala lang na something, bigla akong tatawa o ngingiti. Yeah, exactly. Nangyayari din sa akin yan minsan. Yung tipong kunwari, naguhugas ka lang, ganyan, or naglilinis ka, bigla kang nangingiti-ngiti lang without even knowing kung na may nakakakita ba sa'yo or wala. Who cares, right? Who cares? Because you're just being happy on your own. Sabi ko nga palagi, di ba, if you're happy and you know it, smile alone. If you're happy and you know it, smile alone. Ayan. Wang. Biglang wang. Biglang may kukuha na sa'yo, naka-stretch jacket ka na pala. Hindi ako baliw. Nako mga ka-MB, ang saya ng ating kwentuhan. Pero, syempre may mga usaping dapat din bigyan natin ng pansin. Dahil naniniwala tayo sa kasabihan na kapag siya dinedma mo, hindi siya mahalaga sa'yo. Well, oo din. Mga ka-MB, kilalanin naman natin ang isang dyslexia advocate na hindi nagpapahadlang ang kanyang kapansanan para maging inspirasyon sa iba. Kilalanin natin siya dito sa Usap Publiko. And kasama natin ngayon, walang iba kundi si Ma'am Emily San Pedro Malugdan, isang dyslexia advocate. Hello, good morning sa iyo, Ma'am. Good morning po. Maraming salamat po at na-invite po ako sa inyong show. Ay naku, wala pong problema. Kamusta po ang morning natin? Masayang-masaya. I'm glad na maaga akong nakarating dito. Yes. First time. First time mo dito? Yes O po. gawin nating second time bukas? Yes. Ma'am, bago po ang lahat, ipaliwanag nga po natin sa ating mga manonood kung ano nga ba ang dyslexia. Yes po, ang dyslexia around 19th century, na-coin po siya ng Germany na ito po ay difficulty. This is the difficulty. Lexia is somehow it's reading and language. So kaya ngayon po we want to spread dyslexia awareness sa ating community para magkaroon po tayo ng kaalaman. Kasi po kadalasan ng mga bata sasabihin lang natin, hindi ka marunong magbasa, bobo and all. So with this, tutulungan natin sila. So eto po yung kahirapan ng isang tao na ma-process sa brain niya yung mga letters or mga words na kanyang binabasa. So minsan nagkakamali, ganun Yes po ba? Kaya po ito ay tinatawag na neurodevelopment. Yan, yung proseso sa brain natin, kung paano niya tanggapin, yung mga salita, kung paano niya po yun i-blend, or tinatawag na phonological awareness. Pero ma'am, ano po yung nagtutulak sa inyo? Bakit nyo ginawa ito o sinimulan itong advokasiyang ito, ma'am? I think siguro 19 years old parang magkaroon lang ako ng college allowance. Nag-shooter po ako. So from then on, 40s na ako. Nakita ko yung mga bata noon kasi ang talino ng mga bata para lang hindi mawala sa honor roll. Ngayon po ang dami na natin gap. Nagkaroon tayo ng pandemic for 2 years and at the same time, yung mga gadgets. So iba na yung need ng mga bata. But then po, kung may dyslexia ka, innate na po to sa'yo. Kasi it's a brain development and somehow it runs in your genes. So basically po ma'am, itong advokasiyang ito ay para sa mga kabataan. Yes po. Oo, bakit po, dahil nga nasabi nyo na nag-tutor kayo before, kaya sa mga bata kayo nag-focus. Yes po.
Oh, very nice naman po. Ma'am, paano po nagsimula itong, meron kasi kayong grupo na Kairos Kids Center. Ano po, mula ito sa Kalinga. Yes po, from Paano po Kalinga. siya nag-umpisa sa Kalinga at paano naman po siya napadpad dito sa Baguio? Yes po, we came from Manila and then yung anak ko kasi na-rush ng dengue so natira kami sa Kalinga ng around 2018. So then po, nagkaroon ng pandemic, di ba po? But a month before, galing po kasi ako ng isang kid center that is part of the Compassion International. So nag-tutor po ako sa mga bata ng libre. Yan, sa mga hirap magbasa. And then, nag-storytelling din po ako. At sinasabi ng mga teacher po na, naku, ma'am, itong mga grade 6 namin, nakakalungkot ka-graduate sila na hindi pa rin magbasa. So, kaya po nagkaroon ng Kairos Kids Center. And yun din po, nag-storytelling ako, nagpa-puppetry. And dumating po siya dito sa Baguio around 2022. And, Ito lang. yes po, bago lang po. Kasi di ba po, meron yung halfly lang na partially nag-open ng school and hindi pa talaga full blast. So, 2022 yun po, nagdire-diretso na. And then, nakipag-communicate po ako sa mga schools. Nag-try muna pa ako mag-volunteer sa isang high school na yung anak po ay grade 7. So, di ba po, meron tayong parents meeting. Yes, at yung mga anak PTA, natin. oo. Yan. Academically, mukhang babagsak at hirap sa pagbabasa. So, nag-step up na po ako na, ma'am, gusto ko po mag-volunteer, tulungan ng ating mga estudyante. So, nagkaroon po kami ng tinatawag na Project Shine. Nang ibig sabihin po ay students having individual nurturing empowerment. So, kailangan talaga sang in-nurture sa pamagitan ng pagbabasa through small group. Kung nakita niyo po yung mga batang natuturuan ko. With the permission naman po ng mga teachers. And with that po, dahil nakita nilang effective siya, nakikipagmawa po ako sa mga schools. So, may mga 3 pong school sa amin. Like, pwede po bang i-mention mga school na ito? Ayan, Gibraltar Elementary School and Rizal National High School, Rizal Elementary, and Rizal Liting. So, may mga iba't ibang pangangailangan po sila. Pwedeng ang dyslexia ay pwedeng mag-promote ng reading, ng storytelling. And yun po, nakita ko po talaga mas in need sa mga high school. So ako rin po, every year, nag-volunteer po ako for learning camp. And yung isang learning camp ko talaga hindi ko makakalimutan, na doon ko po sila talagang nakita, na sila yung kailangan na i-refer for that matter sa ating SNED. Yun po, yung sa special education, para makatanggap po sila ng evaluation, ng assessment na galing sa ating special education center. Ma'am, matanong ko lang, no? Kasi ang gandang pakinggan nung Kairos. Ano pong ibig sabihin ng Kairos? Yung ang pangalan po ng anak ko ay Mac Lazarus Scale. So, yung Rus, yung dulo, yung K, yan, Kairos. I see. So, galing siya sa pangalan ng Junakis. Yes po. Siya rin po yung naging inspiration ko. Medyo sad story lang po kasi nung 5 days old po siya, nagkaroon po siya ng sepsis. So, possible na yung cognitive development niya ay naapektuhan. So, ako po ay isang mother. Ang anak ko po ay may disability. I'm also a president of Gibraltar Person with Disability as a president to represent my son. Na-diagnose po siya ng ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. So, that's why po minsan it's a combination na ADHD ka at the same time dyslexic ka na hindi makabasa. Pero ano po yung misconception usually sa dyslexia? Sa dyslexia po kasi ang tingin nila, it's a visual problem. Pero hindi po, nakakabasa po sila. It's just the wiring of their brain. Yung pagpaprocess po nila ng mga letters, ng mga words. Yun po, kaya kailangan, they need intervention and strategy. Ma'am, gusto ko lang din po tanungin, paano mo po na-identify or na-differentiate yung may dyslexia dun sa hindi pa nakakabasa? Okay, so yung regular natin, may tinatawag tayong age level na dapat at this age makakabasa nila sila. So minsan ako, like yung anak ko po, 2 years delayed. Hindi niya pa ma-pronounce yung complete alphabet at the same time yung sound. Minsan po kasi yung sa spelling na lang, kunyari, cat, C-A-T. Pero pag binasa po natin yun ng sound, k-a-t. O, di ba? Nagkakamali na ako. Akala natin yung C ay C lang yung pronunciation niya, pwede rin k. So with that matter, kailangan natin ng sounding para yun yung malapit sa reading.
Yan po. So parang ang basa na po nila SAT, parang ganon. Yung cat po. Oo. Yung sat, yung po. Nagiging SAT na. Yes po. Imbis na ganon. cat. Yes po. Kasi ang napaprocess lang ng brain nila is C, yung letter na S. Kaya SAT. True po. Oh, Yan. okay. Ma'am, ano pa po yung iba nating mga struggles dito sa advocacy natin ng dyslexia sa community po? Hindi lang dito sa Baguio, pero kung saan po kayo nag-start? Yes po, minsan po sa mga parents din po, hirap po silang matanggap na may ganitong kondisyon. Pero the moment na in-accept mo po yung kondisyon ng anak mo, mas makakatanggap po sila ng help. Kaya, i-mention ko po yung ating PDAO, yung Person with Disability Affairs Office, headed by Dr. Sambel Aquino. So, mas makakatulong po ito kung ito po siya ay ma-diagnose na may learning disabilities siya. And gayon din po sa ating barangay, sa amin sa Gibraltar. Blessed po ako na very open po sila sa mga ganitong advocacy. Like sa social services namin, si Kagawad Grace Mayo, si Kap Nemensio Wag. So, yung mga ganito pong mga officials natin, makakatulong po. And that is good to spread awareness sa buong community po natin. Opo, ma'am. Kanina po nasabi niyo, ma'am, na nahihirapan pa rin mga parents Oo, na oo. na ang tawag dito Tanggapin. yung Oo. ganun yung kalagayan ng anak nila. Paano mo sila nagko-convince, ma'am, na turuan ko yung anak mo para kahit papano matulungan ko sila? Yes po, hindi ko naman sasabihin sa kanila, uy, dyslexic yung anak mo. I think your son needs help through reading. Siguro we could spend more time sa school na magkaroon ng tutorial for reading, and we will ask the teacher. Tayo po ay mag-collaborate. So, ganun po yung ginagawa ng isang school sa akin na kinakausap ko po yung mother with the teacher and the head principal na alam po natin yung ginagawa natin para hindi naman po tayo mag-break ng mga data policy and all. Ma'am, matanong ko lang, may alam po ba kayo kung ilan po ang percentage ng mga kabataan dito sa lugar natin na may dyslexia? So far, hindi ko po talaga kabisado. And Pero yung area ninyo po na sa area pinagtuturuan? namin, siguro I would say mga 15 to 20 students. Ay, ang meron ng Opo. dyslexia. Ganun po ba? Ma'am, since meron na nga mga 15 to 20, ano pa po yung mga programs na ino-offer naman ng Kairos Kids Center para sa mga kids nga na may dyslexia? Balikan ko lang yung nasabi ko kanina kasi wala po talagang nagsasabing siya ay diagnosed with dyslexia. Sometimes it's a combination of intellectual disability. So, probably would say na may manifestation ng dyslexia. So, ang Kairos Kids Center po, to be honest, wala po talaga siyang center. Kasi nag-start po kami sa Kalinga. Yung house po namin, medyo may okay na space, malaking space. Sa Kalinga po, alam niyo po yung Kaelco, yung ating electric, yan po. Sumama po ako doon, nakiupo po ako sa mga parents at in-invite ko sila for this matter na magkaroon ng Kairos Kids Centers. That was February 10, 2020. So from then, dahil nga po nagkaroon ng pandemic, hindi natuloy. For a year, nakastock po tayo sa bahay. So ang ino-offer po ngayon ng Kairos Kids Center dito sa Baguio, pumupunta po ako sa mga schools, nakikipag-usap po ako sa mga principals para po makipag-partner sa kanila. And yun po, binibigay ko po yung service ko. Ako po ay mahilig sa mga laruan. Yun po yung ginagamit ko para sa multi-sensory nila sa pag-approach ng kanilang pagtuturo. Kasi hindi po yung parang pen and pencil or pen and paper, na ganun po. Kailangan very interactive po siya. Nahahawakan, nakikita, naamoy. Mas madali. Yes po. Gumagana ang lahat ng senses. Pati yung sixth sense. Yes. Magugulat ka na lang, natakbo na yung mga bata. Bakit? May nakatayo po dun sa gilid ng kwarto. Totoo yun. Pero ma'am, ano yung pinaka maanong age na natulungan niyo, ma'am? I think, nung nagturo ako, 15. And now, he's 21. So, okay na. Okay naman. yes po. Kasi, to be honest, hirap kasi silang mag-college. Pero, the government, the DepEd naman, is giving their chance na ma-reach nila yung senior high nila. Ma'am, paano nyo po nakikita yung epekto nitong advokasya ninyo sa mga natutulungan yung mga bata? Ay, malaking bagay. Kasi, di ba, when it comes to employment, at least, sabihin mo na agad that you have this
difficulty. With that, malalaman, makakapag-adjust din yung papasukan mong trabaho, yung company. And then somehow, they can extend help for you na ma-assist ka. Oh, maganda, no? Oo. Nakakatuwa. Para sa mga kabataan talaga ito. Pero feeling ko talaga ako, sino kaya ma'am ang pwedeng lalapitan kapag feeling mo, may something ka na sa pagbabasa? Kunwari ako po, I'm 22 years old na pero there are times na kapag kahit alam ko na yung binabasa ko, hindi siya yun yung napaprocess ng utak ko. Tapos iba po yung nasasabi niya. Yes. So, meron naman po tayong mga psychologist or mga pagsabata po, developmental doctor. Pero with that, makakatulong sila. Pwedeng you undergo a test like psychological test, like kunyari reading and spelling. And with that matter, malalaman mo po kung talagang maybe late diagnose lang na yung pagiging dyslexic. Oo. Tama. At saka dapat hindi natin ikahiya din yun. yes. Ano? Kailangan Hindi dapat naman we need to be open about this. Kasi if you know that you are having difficulty in learning, like especially reading, kailangan dapat you have to acknowledge it and then you have to seek for medical attention din Totoo. talaga para matulungan ka. Diba, ma'am? Hindi naman Yes dapat po. ikahiya yan eh. Ma'am, ano po yung long-term goal po ninyo for Kairos Kids Center? Yes, ang long-term goal ko talaga ay magkaroon tayo ng mga expertise, dyslexia expertise or doctor na siyang magdadiagnose specifically for this learning disabilities. Kasi so far sa ngayon, wala pa po tayong specific na person with that matter. That's why ini-spread ko po, kayo din po ng mga parent ay pwede po kayong maging advocate with that matter. Malay nyo po, maengganyo natin ng mga educator na mag-advance pa through dyslexia. Yun po. Last question, ma'am. Ano naman po yung mensahe natin sa mga magulang at pati po sa ibang mga kabataan na feeling nila may ganito na silang karamdaman, ngunit natatakot po silang mag-seek po ng medical help? Yes po, dapat po wag natin kahiya kung ano po yung ating kondisyon. Kasi po, the more na kinakaya natin, tumatagal po yung pagkakataon na matulungan tayo. So ngayon pa lang po, kung halimbawa ako din, late ko nang nalaman o yung anak ko, dapat maging brave din tayo, be bold, mag-stand up tayo na we need help. I need someone to help me. At ma'am, sino pong nais yung batiin ngayong umaga? Go po. Yan, maraming salamat po sa Barangay Gibraltar. Salamat po sa pagsuporta sa Person with Disability, ang aming Play and Learn. Thank you po sa aming kagawad Grace Mayos. Maraming salamat din po sa lahat ng mga principal na tumanggap sa akin para sa Kairos Kids Center through storytelling at sa mga reading program po. Maraming salamat, Kapitan Nemencio Wag. And thank you po sa privilege na ako po ay makasama sa inyong program. Ayan. Maraming po. salamat po. Once again, Ma'am Emily San Pedro Malukdan, isang advocate for dyslexia. Naku mga ka-MB, eto napakaganda kasi nga, pinag-uusapan na rin naman natin ang mga kabataan. Kaya talagang matapos ang makabuluhang usapan patungkol sa mga kabataan, oras naman para malaman natin ang mga bagong pangyayari sa paligid. Actually, hindi naman siya bago. It has been existing at kailangan kilalanin ulit natin sila. Alamin nga natin kung ano ang mga bagong pasabog at kaganapan ngayong araw na to dito sa Anong Ganap. Mahigit 1.8 bilyong kabataan kasalukuyang naninirahan ngayon sa ating mundo. Isang napakalakas na pwersa ng boses, pangarap at lakas na humakbang para baguhin ang kinabukasan. Tuwing ika-12 ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang International Youth Day, isang espesyal na araw para pahalagahan ang sigla at ideyang hatid ng kabataan. Para itong award ceremony, pero para sa ating lahat, na patuloy kumikilos para sa mas magandang bukas. Noong 1999, itinatag ng United Nations ang araw na ito bilang pagkilala sa mahalagang papel ng kabataan sa pagbuo ng mas mapayapa, makatarungan at maunlad na mundo. Ngayong 2025, extra special ang selebrasyon. Ito ang ika-10 anibersaryo ng 2030 Agenda for Sustainable Development. Para itong 10th birthday party, pero para sa isang malaking plano para sa mundo. Tapusin ang kahirapan, alagaan ang planeta, at tiyakin na may kapayapaan at kasaganaan ang lahat. Kasama rito ang 17 Sustainable Development Goals.
mula sa kalidad na edukasyon, malinis na tubig, gender equality, hanggang sa laban kontra climate change. Marami man ang layunin, mas marami tayo para kumilos. Hindi lang to trabaho ng gobyerno o malalaking organisasyon. Tayo rin ang bida. At ngayong taon, dala ng tema na Local Youth Actions for the SDGs and Beyond, kung saan binibigyang diin ang mga pagbabago ay nagsisimula sa ating sariling komunidad, dito sa ating barangay, eskwelahan, at mga lugar na araw-araw nating ginagalawan. Bilang kabataan, malaki ang pwede nating maibahagi, ang maging boses para sa pagkapantay-pantay at karapatan ng lahat. Sa simpleng pagmamahal sa kalikasan, pagtatanim ng puno, paglahok sa cleanup drives, nakakatulong tayo sa kalinisan at kalusugan ng ating paligid. Sa pagtulong sa komunidad, napapalakas natin ang ating bayan. At bilang tech-savvy youth, kaya natin gumawa ng mga digital campaigns para maabot ang mas maraming tao, hindi lang kabataan. At higit sa lahat, sa mga simpleng gawain araw-araw, pagrespeto sa isa't isa, pagpapaunlad ng kapayapaan, nag-aambag tayo sa mas makatarungan at mapayapang mundo. Hindi kailangang maghintay na maging leader para kumilos. Leader ka na ngayon. Simulan natin sa maliit. Gawin natin ng may puso. At tuloy-tuloy tayo hanggang sa makita natin ang isang mundong walang naiiwan. Happy International Youth Day. Bongga naman! Panahon pala, araw pala natin ngayon. Mga youth, mga kabataan. Di ba? Oo naman, araw ng lahat. Oo, araw ng kabataan na. Oo nga, Napakaganda kabataan. din, ano? Anong masasabi mo sa mga dapat na, alam mo, yung gawin ng mga kabataan para sa ikabubuti din ng ating society? Feeling ko bilang isang parte ng, well, ano pa rin naman ako, youth pa rin naman ako, pero napaka-importante na dapat inaalam natin, tayong mga bata, inaalam na natin kung ano nga ba yung mga problema sa ating bansa para tayo mismo ang magiging solusyon doon. At syempre, ngayon nga na International Youth Day, syempre, alamin at kilalanin din natin ang kwento ng mga kabataan kung ano ang kaya nilang i-offer para sa success ng community at syempre, yung kanilang future. Because we always believe, dun nga sa sinabi ni Jose Rizal, na ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. tama yan. Ikaw ba naniniwala ka na isa ka sa magiging pag-asa ng bayan? Well, oo naman kasi... Bakit parang merong kwan doon? Medyo may hesitance. Hindi. Oo. Oo naman. Kasi yung mga bata, sila na yung mga future professional someday eh. Oo naman. Anong professional? Mga magiging architect, engineer, and whatever anumang professional yan. Oo. Sila na yung isa sa magiging dahilan para umangat ang ating Pilipinas, ang ating economy. ang ating turismo. Sila Ano at sila pa? lang din ang naman. ating political Oo. syempre, mga kabataan ngayon, malay natin, si Aaron na pala ang next na presidente. Oo. Hindi natin alam, si Mark Balbin na ang next na secretary, di ba? Tsaka napaka-importante na sa atin ngayon pa lang, marunong na tayo sumali sa mga, tawag doon, clean up drive. Yes! Ganun pa lang na pamamaraan, makakatulong ka na kahit bata ka pa lang. Yes! That's very important. Kala nyo, Pero mga kabataan ko, parang feeling ko, hindi ako magiging parte ng success ng mundo. Bakit naman? Paano mo nasabi? Pero ngayon, I am. Oo. Anyway, mga ka-MB natin, mga kabataan dyan, Happy International Youth Day sa inyong lahat. Naway pagpalain pa kayo ng ating Panginoon. Mamaya naman, mga ka-MB, naku, maglalaro ulit tayo at meron tayong mga makakasama sa game natin at hindi tayo ang magiging game master. Sila? Meron tayong isang game master na makikilala later on. Ako? Yes! Excited na ako. At saka siyempre, may makikilala ulit tayong Yup! Oo na naman. Sa ganda. Yup! Alam mo yung kantang yun? Yeah. Kantahin mo nga. Yup, sa ganda, yun lang. Uy, alam ko yun. 2000, ano yun? 2000...
15. Oo. At sa mga balita namang nakalap ng Luzon Headlines, Ako po, dahil usap-usapan po ngayon ang mga palpak di umanong mga flood controls. Nako po, hindi po nakatakas dyan ang Camp 3 Tuba Benguet, yung flood control po dyan. Tutukan nyo po yan mamaya sa morning. Balitaan at hindi lang po yan dahil ngayon hindi lang po kawatan ang pumapasok sa mga bahay dito sa La Trinidad at dito rin sa Baguio City dahil alamin nyo din yan kung ano nga bang pumapasok sa mga kabahayan ngayon. ay, alam ko yung mga pumapasok na yan, mga kawatan. No. Ay, mga kaibigan natin. Pwede. At hindi Dati. lang yan. Oo, dati. At Oo. hindi lang po yan dahil ikinalulungkot din ngayon ng mga Ibaloy community yung pagpanaw po ng pinakamatandang nasa Ibaloy community. Oh, di ba? Elder. Elder. Ay, oo. Diba? Nako, nakakalungkot na balita yan. Pero mamaya, mga ka-MB, lahat ng detalye ng mga balitang yan at syempre, mga iba pa natin nga malalaman sa pagbabalik lahat yan ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines.
August 12, 2025. Narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Sa mainit na usapin ng mga palpak di umanong flood control projects sa bansa, hindi nakaligtas sa batikos ang proyekto sa Camp 3 Tuba, Benguet. Nagpaliwanag naman dito ang DPWH. Magbabalita, Randy Guzman. Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Ito ang isa sa mga naging patama ni Pangulong Marcos Jr. sa mga tiwaling opisyal na di umano'y sangkot sa iba't ibang anomalya patungkol sa mga flood control projects sa bansa sa kanyang nagdaang SONA. Anya, dapat maimbestigahan at mapanagot ang mga nasa likod ng kapalpakan sa mga proyekto. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Kaugnay sa naging pasaring na ito ng Pangulo, ang pag-akusa naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga kongresista at mga ahensya ng pamahalaan na di umano'y kumikita sa mga proyektong ito kabilang na ang DPWH. Ayaw nila magsalita dahil alam naman nila nakasabwat sila. Isa rin yan sa mga... Kaya nga dapat delikadese lang dapat Mayor, dapat pati yung mahiya kayo dapat sa kanila rin dapat yun Ewan ko baka pumalakpak din sila no. Pati yung DPWH at ibang ahensya din na may mga kalokohan. Walang katapusan yung kanilang kasakiman. Kamakailan nga lang isang flood control project sa Camp 3, Riverside, Tuba, Benguet ang kwinestyon ng ilang concerned citizen. Bagamat tumangging humarap sa kamera, anila, bukod sa napakalaki ng budget ng proyekto, wala di umano itong pakinabang. Pupunta sa dito sa banda. Ayon sa DPWH Benguet 1st District Engineering Office, ang pagtatayo ng flood control project sa lugar sinimulan pa taong 2020 matapos gumuho ang isang mini resort dahil sa di umano'y bagyong umpong. May swimming pool, footbridge, and that footbridge going to Aran Cave. So may request under LGU ata na restore yung area na yun. Kasi lalo na that portion is a tourist spot. Open pa yung Aran Cave nun. So, ayun. Tapos, may residential portion doon. And suddenly, during that strong typhoon, nag-collapse. Nasa 20 to 25 million pesos daw ang kanilang proposal para sa pagkumpleto ng proyekto. Pero halos 60 million pesos ang ipinondo dito ng DPWH Central Office. Dahilan para pahabain ang naturang flood control project. Ang problema, ayon sa ilang residente, wala umanong pakinabang ang idinugtong sa unang proyekto dahil wala namang kahit anong istruktura. Sagot ng DPWH. Na portion. Tapos, kung aakyat kayo dito, may mga konti-konting bahay din dito na nagmamay-ari daw dito sa farm. Though nakita rin namin sila during implementation stage. Okay. Yeah. Nandun pa daw sila, sir? Yes, ma'am. May matanda doon So, isang bahay lang na interview. Hindi ko nakita, pero sabi niya dito yung bahay nila na portion. So, meaning, sir, itong buong haba na to, isang bahay lang ang prinoprotect niya? Hindi ko lang sure, ma'am. Hindi ko lang sure kung ilang bahay yung andito kasi matalahib na rin dito Doon may mga claims kasi na may mga bahay daw dito sa taas. Kasi may footbridge dito, may papunta dito sa mga bahay dito. Okay. Pero sa data natin, sir, nung nagpa-plan, ilan ang poprotektahang mga houses overall sa lahat ng ito? Kasi as per estimate lang, ma'am, nakabase lang din kami sa Google Earth siguro. Mga mostly around mga 20. Ma'am, yung sinasabi nyo na walang bahay, later on, mababahayan yun kasi yun, ang alam ko yung tax declaration. Kahit na kaya kami nung pumupunta kami doon, hindi kami basta-basta kung anong ginagawa namin doon kasi alam namin na may
gumagamit sa mga lupain doon. Samantala may paliwanag din ang DPWH sa di umano'y substandard na pagkakagawa ng proyekto. Ang rubble concrete, combination yan ng buhos saka bato. Walang reinforce yan. Walang reinforced concrete yan. Walang bakal na ilalagay. Kasi yan nakabase lang sa yung bigat ng structure. So yun talaga ang proper na gamitin. Yung nakita nila na bato-bato na yun sa gilid. Yung iba doon tatanggalin, parang ilinagay lang kasi yun, dugtungan yun. Dudugtungan pa yun. Ang problema, nasira na ang ilang parte ng flood control project nang manalasa ang mga nagdaang bagyo. Ang structure naman kasi may limitasyon din yan eh. May tinatawag tayong design load na yun lang ang pwede nang kargahin. Kung yun nag-exceed, talagang bibigay yun. Itong project na to is under defects liability period pa for 1 year. So, yung contractor is obliged to repair or reconstruct the damaged portion at his own risk, at his own expense. Wala nang additional cost ng galing sa government. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang Universal De Leon Construction and Aggregates na siyang kontraktor ng naturang flood control project, pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga text at tawag. Randy Guzman, RNG News. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at the restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. Nagbabalik ang morning balitaktakan. Mayat na talaga mga ka-MB. Naku, nagkaroon lang tayo ng mga medyo technical difficulties. But it does not matter, Father. Because now we're back, grandmother, grandfather. Diba? Talagang... Dapat may pa-DC tayo dyan. Final DC. Dance yun? Choreography. Ganito nga. Paano? Ganon. Okay, ikaw nga, subukan mo nga. Hindi ko yun alam. Opak!
Pero kinakanta natin kanina yung Bed of Roses. Aabangan nyo po yan mga ka-MB. Oo. Naalala ko lang mga ka-MB, ito yung pag Bed of Roses, parang kabataan mo ito di ba? Uy, pero maraming nagbabalik pala sa pagiging bata ngayon. Kasi mga ka-MB, iba ang nagtitrend ngayon sa bansang China. Paano ba naman mga ka-MB, ang mga adults gumagamit daw ng pacifier ngayon para maibsan ang kanilang stress. Ito ba yung chupon? Oo, nagchuchupon ang mga adults doon ngayon dahil according nga daw sa mga doctors nakakatulong daw ito para maibsan ang anxiety, maibsan ang stress na dulot ng trabaho, ng relasyon and whatnot. Oo. Kaya yon ang ginagawa nila ngayon. Mantakin mo, grabe daw yung sales ngayon ng adult na pacifiers. Na nagre-range from 10 yuan which is 79 pesos to 500 yuan which is 3,900 pesos. Ganon kamahal ang mga chupon na ganon. Oo. At pero sabi nga nila mga ka-MB, itong paggamit din ng chupon na ito, yung regression phenomenon. Na kapag nai-stress daw ang isang tao, binabalikan niya ang ginagawa nung pagkabata. Kaya naman ginagamit daw nila yan. Pero according din sa iba pang mga doctor sa China, maaari magkaroon din ito ng masamang epekto, lalo na ang pagkakaroon ng problema sa panga. Exactly, sa gilagid or baka may mabulunan sila kapag ginamit ito sa gabi habang natutulog. At saka there's a chance kasi na ma-disalign yung ngipin natin dito sa top and dito sa bottom. Oo. Nagaganito. Tapos diba, syempre pag nagchuchupon, nakaganon ka din. Baka mamaya niyan, pagkagising mo sa umaga, how are you doing, girl? Di ba, mamaya niyan, masampal ka habang naglalakad ka kasi naglalakad ko kung yun yung tsura mo. Pero, di ba, hindi maganda yun. Nakaka-good vibes yung ganyan. Chupon. Na napapanood mo, mga chupon. Pero kung ako din lang naman pala, ang pagkabata or yung gawain ng pagkabata ay nakakatulong sa panrelieve ng stress, manunod na lang akong F4. Yung concert ng F4. Oh, baby, 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 my baby, baby. Gumagana. Ako hindi ko na kailangan yan. Baby na ako. Tadang! Anyway, mga ka-MB, sa mga bagay naman, mapapatalagabas ka talaga. Narito yung mga bagong kaalaman. Although alam na ng karamihan, ibabalik talaga natin. Kasi nakakagulat na minsan yung mga akala nating tama, mali pala. Alamin natin yan sa Talagabaz. Sandali lang ha. Araw-araw natin itong nakikita, sinasakyan, at sinasandalan minsan habang may hinihintay. Pero teka lang, yung inaakala mong escalator, hindi pala yan yung tawag dati. Isa pala yung brand. Oo, alam kong nasa isip mo. Paano kaya nangyari yun? Well, bago tayo dumako doon, balikan muna natin ang nakaraan. Tara! Ang escalator na alam natin ngayon, hindi lang basta-basta lumitaw. Noong 1859, isang inventor na si Nathan Ames ang nagdisenyo ng tinatawag niyang revolving stairs. Ngunit, hindi ito naipatayo. Noong 1896, isinagawa ng isang American engineer na si Jesse Reno ang ideya ni Nathan Ames. Gumawa siya ng gumaganang moving stairs at inilagay ito sa isang amusement park sa Coney Islands. Isa itong prototype. Sakay ako sumasakay sa escalator. Pinang-aano ko siya, pinanglilinis ko ng paa, yung parang feather. Hindi siya feather, parang bristles. Yeah, yung bristles sa gilid. Nako, malalaman natin yung kung ano nga ba talaga ang silbi nung bristle sa gilid ng escalator. Ito ang pagpapatuloy ng ating video. Ang publiko. Pero noong 1900s, pinalawak at pinaganda pa ang konsepto ni Reno ng isang negosyanteng inventor na si Charles Seeberger. Nakipagtulungan siya sa Otis Elevator Company at ipinakita nila ang bagong disenyo sa Paris Exposition. Dito, nagsimulang makilala ang escalator bilang bahagi ng modernong transportasyon. O di ayun, may alam ka na.
Balik tayo. Ngayon, ang mga escalator ay may 100 bahagi pala nito. Mula sa speed sensors, handrail guides, hanggang sa mga bristles sa gilid. Akala mo panglinis ng sapatos? Yan ang inakala natin noon. Pero hindi. Pang-iwas pala yan sa shoelace accident para safe ka pagdating sa taas o sa baba. Noong 1950, dahil sa sobrang gamit ng mga tao, nawala ito sa trademark status. Simula noon, kahit ang totoong tawag nito ay moving stairs, ang bansag ng karamihan ay escalator. Sa madaling salita, brand noon, pero kultura na ngayon. Biruin mo no, ang salitang escalator ay hinango sa Latin, iskala na ang ibig sabihin ay steps o hakbang at elevare na nangangahulugang umakyat. Naisip mo na rin ba ang pinakamahabang escalator sa mundo? Well, matatagpuan ito sa St. Petersburg Metro sa Russia na may mahigit 130 meters ang haba at 3 minuto kang paakyat. Dito naman sa Pilipinas, ang unang escalator ay inalagay sa Old Manila International Airport na binuksan noong September 22, 1961. Ngayon, mula Luzon hanggang Mindanao, kahit bata, sanay nang umakyat nang hindi hinihingal. Isa rin itong paalala na sa bawat hakbang pataas, may pinagpugatang kwento sa likod niyan. At kung minsan, ang brand name nagiging bahagi na rin ng ating kultura. Ayun naman pala. So, moving stairs talaga siya. Oo, may nakakatawa akong kwento tungkol dyan sa elevator na Ano yan. yun? Nung nasa bansa akong Thailand, syempre, ang alam natin, escalator, ganon. Ala, hindi pala nila alam na escalator ang tawag natin doon. Kaya ako, lahat na ng accent ginawa ko na hindi pa rin talaga nila ako naintindihan. Sabi ko, where's the escalator? Sabi ko ganon. Ha? Sabi sa akin, where's the escalator? Ayaw pa rin. Where's the escalator? Ayaw, hindi pa rin nag-get. Where's the escalator? Sabi ko, ayaw pa rin. O di kinaya ko ngayon yung, yung accent nila. Where's the escalator na? Escalator. Sabi ko, ay, hindi talaga nila mag-get. So sinabi ko, mi sa stairs. Mi sa go up, go down na. Sabi ko, oh, no, tinuro, ano? Yun, escalator. Oo, pero wala silang term na escalator. Oo. Pero nakakaloka yung escalator. Gumanon na ako lahat. Ito wala pa rin. Anong tamang paano yung Thai escalator? Escalator. Ganon. Escalator. Pati elevator. Elevator. Oo. Pero hindi din nila na-gets ang elevator. Kasi nung sinabi ko sa kanila, ano ang elevator? Sabi, hi! Hindi pala elevator ang tawag nila. Lift. Lift. Yes. Very British. Lift. Oo, nakakatuwa. Nakakatuwa naman yung escalator pala na yan. Ikaw ba? Medyo malakas yung boses ninyo naririnig ko. Nadidistract ako habang nagsasalitang gigigil ako sa mga to. Ano yun? Gusto kong magalit talaga. Parang sumakay sa escalator. Wala na ako ng gana. Escalator. Hindi. Sare. Hindi. Ano? daw? Nakakainis ka. Ano yung memory ba? Ano? Oo, pero yun yung mga... Ay, ingat-ingat po pala tayo sa mga escalator. Kasi may napabalitaan yung isang bata dito sa mall, dito sa Baguio City, naipit yung shoes niya. Dun sa taas mismo. Buti na lang na spare yung paa nung bata. So, natanggal ka agad. So, mag-ingat po tayo doon. We have to be there for our kids when they ride the escalator. At saka the moving stairs. Wow, pero tapos as much as possible, wag po tayong maglaro sa may escalator. Yes, let's not play there because that's not a playground. Oo, exactly. You play at the Burnham Park because that is not an escalator. Yes. That's a playground. Escalator. Matapos tayo mabigyan ng bagong kalaman, mga ka-MB, lilipat muna tayo sa masayang lakbay naman. Hindi tawang bida, kundi isa sa pinaka-underrated na icon ng ating kalikasan. Ano kaya ito? Ito na ang super saya. Yes. Mga ka-MV, parang simpleng ibon lang no? Pero teka lang,
Alam mo bang dating pambansang ibon ang Maya? Bago pa dumating si Haring Philippine Eagle, ang Maya ang original na ibong kinikilala bilang pambansang simbolo. Taong 1995, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Fidel V. Ramos, formal na pinalitan na ang Maya ng agila upang bigyan diin ng biodiversity at konserbasyon ng mga nanganganib na uri. Ngayon, balikan natin ang 3 kilalang uri ng Maya sa Pilipinas. Unahin natin ang pinakakakilala, ang Mayang Simbahan. Kalat na kalat sa mga lungsod, palengke at bahay kubo. Maliit lang ito, mga 12 to 14 centimeters ang haba. Ayon sa kasaysayan, hindi tubong Pilipinas ang ibong ito. Dala raw ito ng mga Kastila noong 19th century, pero ngayon, parang naturalized na ito. Lagi nating kasama sa agos ng buhay, sa kalsada, kainan, at kapilya. Ito naman ang Mayang Pula. Bilog ang katawan, may rich brown feathers na parang chocolate ang coating. Ang sukat nito ay mga 11 to 12 centimeters, pero angas lang ang dala. Aware ka ba na itong ibon na ito ay ang pambansang ibon ng Singapore? Sa atin naman, isa siyang fashion icon sa kapatagan. Pangatlo, ang Mayang Packing. Ito ang may parang scale sa dibdib na parang kakaiba ang print sa damit. Kasing laki rin ng iba ng mga 11 to 12 centimeters, pero ang design ng balahibo ay parang runway. Kilala sila sa paggawa ng pugad bilang tribo, mga barkadang mahilig sa grupo ng work. Sama-sama na lang binubuo ang nest na ginagamit ang damo at hibla. Magkakaiba man ang itsura at tirahan, ang lahat ng ito ay mula pa rin sa isang ibon sa ating bansa. Maliit man sila, pero malaya. Simple, pero matatag. Kaya nga ang Maya, kahit di na pambansang ibon, mananatili pa rin sa ating kultura ang mga ibong ito na isang palaboy pero palaging kasama sa bawat araw ng buhay Pinoy. Yun ang Maya na minsan hindi natin inaakala kasi parang yung kakilala ko, kani-kanila lang. Hindi niya alam na yun palang itsura ng Maya. Hindi ko alam. Na yun pala ang tawag sa ibon na nakikita niya sa simbahan. Kada linggo, nandun siya. Pero hindi niya inaalam ano nga ba ang kahalagahan ng ibong ito sa ating kultura. At thanks kay Super Saya kasi ngayon, alam niya na. Alam niya. Isang bagay na dapat kahit papaano, alamin niya. Kasi importante at mahalaga yung mga maliliit na bagay na yan para sa mga future endeavors. What? Endeavors. Diba? Pero ang saya, no? Yes. So may Maya Packing, Mayang Pula, at saka Mayang Simbahan. Kaya siya Mayang Simbahan kasi madalas siya sa simbahan. Mayang Pula kasi nga mapula-pula yung feather niya. Maya Packing kasi, ang sinasabi nila yung packing came from the word na scale. Kaya scale-like kasi yung nandito nila. Ang cute, no? Diba? Pero gusto kong alagaan dan yung Mayang Pula. Tapos kukulayan ko siyang purple. Bakit walang Mayang purple? Pero ngayon, ganun pala. Na-try na namin kumukuha ng ganun noon, nung bata. Bakit ganun yung pagkakasabi niya? Ganito, Gusto, paki-close up, sasabi niya, parang gusto ko kumukuha kami ng ganun nung bata. Sabi, hi, bakit? And then, bakit? Parang may mali. Hindi. Kinukuha namin noon kapag hinuhuli namin noon kapag may dumadapo doon sa mga bubong namin o kaya doon sa bintana. Kukunin namin. Nadampot nyo lang. Ang bilis ng reflexes nyo. Siyempre, hindi, meron yung time. Tapos, di ba, meron yung iba din na kapag pilay sila, yung pakpak nila, di ba, bigla na lang silang dumadapo. Ang dami ko yung ganun. Tapos, inaalagaan nyo. No, hindi na. Kasi, syempre, parang alam ko kung saan napupunta yung ibon na yan. Hindi, pinapakawalan namin because we don't have the right. Akala ko kasi baka tinakpan na eh. Hindi. Wag naman. Hindi siya kinakain na. So, dati talaga siyang Maya. Dating pambansang ibon ng Pilipinas. Pero dahil nga, dinala talaga siya ng Spaniards. Siguro yun na rin yung naging reason kung bakit napalitan. Kasi foreigner siya. Oo. Diba? Kung di ka nga pwede dito mag-business foreigner ka, dapat ibon hindi rin. Hoy, mamaya yan, hindi ka pumasok. Sabi ko sa'yo, mabayis ganda ka. Hindi! I
love everyone. Wow. Mamaya yan. Darling, hold my hand. Maganon ka, sige ka. Hindi ka makapagtrabahong maayos. Hindi. Walang mas. Pagkatapos ng nakakatuwang kwento mula sa kalikasan, oras na para bumalik naman sa adrenaline ng palaro, mabilisan, matalino at walang atrasan. Alamin kung anong laro ito dito sa Scoreboard. One word, one shot. Game mechanics. Dalawang pares ang maglalaban. Bawat pares may tagahula at tagabigay ng clue. Sa rock, paper, scissors malalaman kung sino ang unang huhula. Isang salita lang ang clue na pwedeng ibigay. Kapag mali ang hula, lilipat ang chance sa kabilang pares hanggang mahulaan. May 5 points ang bawat pares at mababawasan ito pag nagkamali ng sagot. Ang pinakamadaming puntos na matitira ang siyang panalo. Have fun and good luck! Ayan, ang ating lalaruin ay one word, one shot, inspired sa larong Password. At syempre, meron tayong Game Master for today. Tawagin muna natin ang ating Game Master. Dan-tan-nan-nan! Yes naman. Opa. Kaya pala nagganto ka. Yes, ikaw nga ang Game Master namin ngayon. Ano po yung hawak ninyo? Kaninong letter po yan nang galing? Galing po siya sa ex mo. Wala akong ex. Oo, trust me. At syempre, may makakalaro dahil tayo ang player ngayon. Tatawagin din natin yung dalawa pa nating kasama ngayon. Let's welcome. Ikaw magpakilala. Let's welcome Mark Balvin and Aaron Uy. Yay! Sinong partner nila ngayon? Yan na. Kami nang magka-partner ni Mark Balvin. Go. Tapos kayo na ni Aaron Uy. Yan, go. So, ang gagawin natin ay magbibigay ka, ikaw pala, dapat. So, magbibigay po ako ng word na nasa mail. Magbibigay po ako ng word na nasa mail. Bibigyan ko po kayo ng parehas na word. And then, mag-rejectin po kayo kung sino ang unang hukula. Kung sino ang unang titingin sa word. Yes, okay. So, tayo maglalaban muna kung sino sa atin ang unang hula. Bali yung puntos nito, pag hindi nyo nakuha, malilipat sa atin. Magiging 5 points na lang siya. From 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Padamihan tayo Ja and Poy. Mauna kayo. Sige, go. Hindi, siya, sa kanya may bibigay. Okay, sa kayo. Pati siya, bigyan mo. Okay. Pero huwag niyong ipapakita, ha? Sige. Ang gagawin mo, magbibigay ka ng word para mahulaan ni Ma'am Angel yung word na nasa iyo. So, malapit lang siya sa word na yan, pero hindi dapat yung word na yan. Pwede mong gamitin yung facial expression mo, pero hindi mo pwedeng gamitin yung katawan mo. One word, one shot. Are you going to play or pass? Kunang Go! Are you going to play or pass? Play, of course. Okay, go! Let's do this! Pwede mo lang tignan. Ano ang password natin? Just go! Huwag mo papakita sa akin para mahulaan natin later. Go. Hindi. Salita, one word. Na malapit dyan. Picture. Selfie. Siyempre, ano kasi ito? Charades? Disqualify. 1-0. Nakuha na nila. Next. Oo, so 6 points na sila. Kaagad. Next. Kami naman, sa amin naman. Kayo ang mag-Jack and Poy. Hindi, mauna ka na. Okay. Kasi nakakuha kayo. Go. Oh, hindi ganyan! One word, one shot! Okay. Oo, no? MB. Hoy, one word lang! Sorry, disqualified. Disqualified siya. Next na, tayo na. Nya? Mayat? 5 points. Ganon! Next. Alam, ba't parang dadali naman ng mga words ko? Oo nga, ikaw gumawa niyan. Ikaw ang play. Sino kami? Bigay mo lang sa kanilang dalawa. Ikaw. Sino? Nasa amin na, nasa atin na. Tapos sila na ulit. Wait lang. Pass or play? Play. Oh my gosh. You know this. Ma'am Angel. One word, Ma'am Angel? Angel. Chubebe. Yeah. Alam mo 6! Akala ko sasabihin. Next. 6 points. First kami nakakuha. Yeah. Oo, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Wala, magla-last question na. Last kami dapat. Okay, go. Tayo. Ay, tayo na pala ulit. Are you going to pass or play? We're going to play. Okay, go. Bea. Alonso. Hindi! Tayo. Oo. Ilaw. Bumbilya. Yes! Sino si Alonso? Hindi ko kilala si Alonso! Yes! Wala na? Last one. Oh. Okay. Sa atin na ulit. Alonso? Wait. Paano yan? Play or pass? Play. Okay, go. Laruan. Sabi sa'yo. Laruan. Uy, walang time yan. Wala na. Laruan. Cellphone! No. Oh, tama na. Ikaw, nating ano yan? 5 points na yan. Ken. Ano yung Ken? Ken? Taken? Ken. Wrong. Barbie! Yay! Nanalo kami! Sino? Ilang puntos? Si Angge at saka si Iron, 12 points. Sa amin, ikaw na magbasa din. Si kila Miss Bea po is 15 points while kila Mamangge is 6 points. Dahil dyan, si Miss Bea! yes naman. Next time, pag maglalaro tayo ng ganito, medyo hirapan mo yung words, no? Ayan ang ating one word, one shot. Kamusta ang pagkatalo ninyo? Kasi pag ganyanan talaga, okay, go, accept my defeat, but I'm gonna return. With victory. With the vengeance you Akala ko with Ken. Hindi naman pala. With Ken na this time. Maglalaro ba ulit tayo bukas? Yes. Yay! Anong lalaroin natin bukas? Undercover and masyado siyang exciting. Mas challenging. Undercover? Yes. Undercover. Abangan nyo guys. Ay, abangan nyo yung mga ka-MB. Sino nga bang magwawagi? Kami o yung talunan ulit? Na-enjoy mo ba, Aaron, ang laro? Yes po. Pero sino ulit si Bea? Alonso. Ang galing natin manghula, di ba? At in fairness, At syempre mga ka-MB, magkita-kita ulit tayo bukas muli dito sa Morning Balitaktakan. Pero bago talaga tayo magtapos, gusto natin pasalamatan. Ayan, gusto po namin pasalamatan ang Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong, Trinidad, Benguet. Pongtown para sa kailangan ng inyong sasakyan. And the Homebound Furniture Plus, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. Philgaps credited free ocular inspection, free assembly, minimal delivery charge. And Homebound Furniture Plus are on a mission to make Baguio City even more beautiful. Located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. At syempre, naku, eto na, shout out naman tayo at mag-greet naman tayo. Ala. Ano sabi mo? Ano daw? Sabi, ano yun? Ng mga birthday. Anyway, happy birthday kay Sir Michael Tyrone Seralde ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ng Pangasinan. Happy birthday sa'yo, sir. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay. Kailangan. Siyempre, happy birthday din kay Kiandra Mian, kay Madam Rosemary Basilan, tita. Happy birthday sa'yo. Happy birthday din kay BJ Ampuyod, ang dating intern from University of Baguio. At wala na ba? Birthday sa lahat. And shout out din kay Primel. Nanonood daw siya ngayon. Shout out kayo. May birthday greet kayo? Shoutout lang po. Go. Shoutout sa jowa ko. Hi, CJ. I miss you. Ay! A shout out po to my family and to my friends and also sa mga taong tumulong po sa amin.
Especially Joanna. Thank you so much. O, tapos, Aaron. Shoutout po sa aking mga magulang. Good morning po. Ayan, ako mga ka-MB. Magkita-kita nga ulit tayo bukas dito pa rin sa Masaya Makulit at very informative na Morning Balitaktakan. Mayat niya? Mayat!